Hello guys, good morning, or good day, or good night kung anong oras yung pinapanood to. I am Jesse Flores, Witchcraft. At ang topic natin ngayon, or topic ko ngayon, or ang gusto kong maging topic ngayon is about kay Miss Icy. Dear Miss Icy, so fanatic po ako ng sex bomb and pan na pan po ako ni Icy. Sa lahat ng sex bomb members, siya talaga yung crush ko doon sa sex bomb lineup na yan, sa group na yan, alright? So, syempre, nasa hot topic sila ngayon, and especially hindi si Miss Icy yung hot topic, kundi yung kanyang asawa. Yan. So, hello po sa inyong dalawa, if ever napapanood nyo to. Yan. So, okay. Alam mo, as always, I don't have any scripts. All I have is my witchcraft powers. Ano ba talaga na sense ko? Did they mean it? So, nung napanood ko na pinakita sa akin ng misis ko, basically, she was the one who is so intrigued kung ano masasabi ko. I don't want to do this, but for the sake of my wife, okay, sige. Gawin ko, alright? Because we're partners, right? And ito nga, bago tayo dyan, dito muna tayo. Tatalakayin din natin kung ano yung future nila. Okay? Yun yung importante rito. Yung future, kung anong kakahinatnan ng nangyaring ito. Kung ano nakita ko sa future nila. Kasi ako lang, nakita ko yung future nila eh. Nakita ko talaga, I know, sa Christian sila at di sila niniwala sa mga hula-hula. Witchcraft pa ako, di ba? So yun, ilagay na natin yun doon. Okay. So ako naman, ito naman yung perspective ko dito. When we say a lot of mean shit and a lot of stupid shit, no? A lot of mean words that honestly we don't really mean it. We're just bitter and really, really disappointed. Yung iba, sa anger, napapamura na sa galit, diba? Yung iba talaga reasonable, magagalit sa sobrang galit mo sa kanila, mapapamura ka talaga. Or you say things like ill, yon. So about doon naman, sa pinakita sa akin ng misis ko, about sa naging way of words of expressing ni Mr. Labs, ano nga ba apelido nila? Sa baba siya. Yung asawa ni Miss Icy. Yun. The way he was saying it, lumabas sa iba na he's arrogant, a little bit bitter, and very, very careless sa mga sinasabi niya. And I sense ko talaga, and I have looked the face expression of Miss Icy. She was very, very hurt and very, very disappointed. Very, very disappointed siya. Hearing those kind of things na narinig din niya yun na ulit lang ulit sa video na yun, and that kind of conversation should be sa kanilang dalawa na lang. Pero yun nga, we tend to say words pag galit na galit tayo, but Icy and Mr. Aragona wait lang, yon, that's the name, Alvin Aragona, yon. So para sa inyo to, Miss Icy or Mrs. Icy and Mr. Alvin. So, yun nga, I felt this disappointment and anger, and again, nakakapagsalita tayo pag sobrang galit natin or disappoint sa isang tao, but you know, syempre, alam ko naman na hindi na natin babanggitin yung ibang mga dinamay ni Sir Alvin sa mga naging cussing or banters or mga ill words sa mga sinabi niya sa kung sino. Doon na lang tayo kay Icy, sa anak ni Miss Icy, yung drag queen na ngayon, and then si Sir Alvin, these three ang topic ko ngayon. And you know, okay, Christian tayong lahat. We all believe, even me, witchcraft. Naniniwala ako sa pagmamahal ng Panginoon. And I know His eternal love is beyond our understanding kasi nga, He works in mysterious ways.
He put a test on us. May mga test tayong lahat. Okay? May mga test tayo. Internal ang pagmamahal ni God. Kung ako nga, witchcraft. From the darkest revelation. I'm a dark witchcraft. Mangkukulam. But I change. I have adopted my power to heal and help people. Diba? Sinasabi ko lang to, but this is not about me. This is about you guys. He puts a test in all of us. What if, kung gaano mo talaga kamahal si IC, what if, ang test mo yung anak niya, na ganun yung naging buhay, which is wala namang masama. Okay? What if that was your test? What if I will not say you failed. What if you are failing? To understand that. Kasi God's love is important eh. God's love is internal and beyond of our understanding, of your understanding. Kasi anak ni IC yun ay dugot laman pa rin ng iyong asawa. Diba, sumumpa kayo na mag-asawa dahil kinasal nga kayo, diba? Nasa simbahan kayo. At nag-took oath and vows kayo sa isa't isa na no matter what happen, mag-asawa pa rin kayo. Yet, mag-asawa kayong dalawa. Yep, mag-asawa kayong dalawa pa din. Pero you don't have to fully accept the kid. Okay? I see, and that kid will be always a family. Son and mother pa din yun. And I see with all this thing going around, actually last year pa yan eh. And it's still hurting her. What if yung God, yung pagmamahal ni God, syempre naintindihan din natin yung wrath ni God, yung galit ni God, 'di ba? Pero paano naman yung niya, yung forgiveness? 'Di ba? Isn't God who was supposed to judge us all? We do not judge each other, especially our family, despite ang nagawa nila. Depende yon. Of course, meron pa rin tayong depende. Pero hindi ko aalisin si God sa lahat ng equation sa topic niya to. Dahil importante sa inyong dalawa to. You're both Christians. You should know better than anyone else. Dahil pamilya kayo. Pamilyang-pamilya kayo. And that kid, nag-evolve siya sa ganun, not despite yes, aminin ko, na sense ko, nag-evolve siya sa ganun dahil yun nga, mayroon na rin kasamang disappoint, mayroon na rin kasamang galit, tampo, but that kid was still the same good old little kid. Kasi maayos magpalaki si IC, and yung kanyang kasarian, it's not an issue. It's not an issue. Kahit bakla yun, kahit sabihin ko man doon na, ano bang kabaklaan yan? Yes, lagi ko sinasabi yun sa mga video ko. It's just a remark. Ridiculous remark. Okay? But I don't really mean any things that I've said. Depende kasi yan sa tao. O ito sampulan ko yan ng pagmamahal ni God ha. Halimbawa, ako, straight na lalaki. Ito, bakla. Itong katabi ko, halimbawa, bakla. Halimbawa, ito, kumari lang. Ito, si Ghidorah. Yan. Yung pinaka-favorite kong toy, bakla. Halimbawa, magkaanak ako ng bakla. Or, yung nga, ibang tao. Ako, straight na lalaki. All I do is hurt people. Or, ginagamit yung kapangyarihan ko sa masama. Mapatay ako ng tao. Diba? Kriminal ako. Tas ang katabi ko na bakla, walang ginawa sa buong buhay kundi magtrabaho para sa pamilya niya. Give his life for his family. Sa state na yon, na ang araw na yun na mamamatay kami. We're getting there.
bear with me, kunti lang. What if the same day mamamatay kami parehas? Sino sa tingin mo ang tatanggapin ng Panginoon? Straight na masamang kriminal o bakla na walang inisip kundi magmahal ng pamilya? Despite ang kasarian niya, still go to church, sing his songs about love, dedicated pa rin siya kahit bakla siya. Sa tingin mo, ako, I'm not to judge, pero I will rather go to hell and I would rather go to hell and let this man, this gay man, to be in heaven. Because it's not for me to decide. It's not for me to decide. And it's not for me to judge. All I know is, as long as gumagawa ka na mabuti, as long as ino-honor mo ang pagmamahal mo sa sarili mo, sa Panginoon, sa pamilya mo, kung sino man yan, and all you do is good, being good people, diba? Being a good person, giving, which is nakuha niya yun kay IC sa nanay niya, giving kasi si IC, understanding, real talk ahead, napaka-comforting na tao, at kayang-kaya mong pwede kang mag-open sa kanya nang hindi ka maiilang or mahihiya. You would not, and she will not hold back to give you the best advice na malalaman niya pwede niyang maibigay sa'yo. Ganon ang ugali ng batang yon na nakita ko, nagmana doon sa kanyang ina na si IC. That's a very good kid. Diba? Well, again, ako, hindi ko to bastang opinion lang. I'm a faith healer. Alright? I'm a witchcraft. Diba nga, bawal nga ako sabi nga sa Biblia, demonyo ako, masama ako, sa impyerno ako pupunta. Who gives a shit? As long as I love God and as long as ginagawa ko to, ino-honor ko to sa Panginoon, I don't care if I go to hell. I don't serve the devil. And I certainly don't blame him. Kasi lahat ng nangyayari sa atin ngayon, lahat ng nangyayari sa mga tao iniisip natin, it's not the devil, it's you. It's you and God. Yung test sa'yo ni God. Na yung sasama nyo si Satanas sa equation niya. And then God is letting Satan to be your test. And you conquer that test na sabihin mo sa asawa mo na, sige na, yaman na, pauwi mo na dito yan. Kung di naman kailangan tanggapin ko siyang bungbo, basta maging maayos lang kayo mag-ina, makita ko lang kayo mag-inang despite ng lahat, magkasama kayo. That's remarkable. Doon pinasok ka na ng anghel. Doon pinasok ka na talaga ng Panginoon. Be forgiving and that's showing that kind of love. Di naman ibig sabihin na magmamahal ka ng bakla o i-accept mong bakla sila, hayaan mo sila maging bakla, mapupunta ka na sa impyerno. It's not God is not impotent and God is not stupid. Okay? He doesn't just throw people in hell. We throw ourselves in hell. Because lahat na pupunta sa impyerno, because of their guilt, because of their pain and their anger, their crimes. Sa panahon ngayon, I see a lot of things. I see a lot of bad people. Dami nang lumapit sa akin na masasamang tao na nagbago kasi gusto nilang magbago sa tulong ko. Mayroon mga tao na inapi na masasama, na tinulungan ko na lang sila mag-move on at kumilala sa Panginoon. Forgiving. Siyempre, nagbibigay pa rin ako ng justice sa mga kahinas-hinas ng krimen, di ba? Sa mga kliyente ko. So, if they can do that, you can. If me, myself, witchcraft, the, embodiment or carrying the blood of the devil have learned to love and change, so can you. It's not about the gender. It's not about sa kabaklaan. It's about you being hateful and speaking ill to people. And we don't come out in a closet na, ba't nga ka ganyan-ganyan? No. It's a pain in the eyes na you come out for the world to see na, I'm a Christian, I love God, and then I hate you because you're gay. No, don't do that. In a manner of being a parent and a husband, I've made a lot of mistakes.
At sa lahat ng pagsubok na ginawa namin, sa lahat ng pagsubok na nalagpasan namin, iniyakan, nagkasakit ang salita, break, and then magbabalikan ulit. All of those things, isa lang ang natutunan ko, we are partners for life. You should understand the pain of your partner and then think of the positive things. Not always the bad things. Baka sa sobrang pagmamahal natin sa Panginoon ay nababaliw na tayo. Gusto niya mapagaya sa Epstein files, which I will review later. Pero this is not about that. This is not about me. It's about you. At nakikita ko naman, nasa-sense ko naman na in the future, magiging okay din tong tatlong to. And this issue, this viral moment, hatred, semi lang yan. O sabihin na lang natin, siguro, pinarusahan ako ng Panginoon kasi nga, nagsalita ako ng hindi maganda sa isang tao, na nananahimik. Anak pa ng asawa ko or asawa ng kaibigan ng asawa ko, di ba? Something like that. We don't justify bad words just because we are hurt. Maintindihan tayong tao. May mga kakampi pa rin. Pero may magagalit pa rin. Pero wag niyong sabihin niya na okay lang yan. Kahit katulad ng mga toxic na vlogger na nagpapakalata kung ano mga katoksikan sa social media. Tapos sabihin nila okay lang yan kasi hindi naman sila nagpapakain sa akin. Ganyan. I don't care what people say. Na may misinterpret nila yun. Nabubulag na sila sa sarili nilang kabaliwan. At ang masasabi ko sa kanila ay magpa-psychiatrist at magpa-psychology na sila. Dahil sa sobra nila sa social media. And you don't go out. Speak your mind. Na being selfish, na makakasakit ka, na wala kang pakialam sa maririnig o wala kang pakialam na mas makakasakit ka. Hindi ka naman nagbababala na may mamamatay katulad ko. Ikaw naman magsasabi lang ng hindi maganda or mag-express ka ng samaan loob sa isang taong alam mong minahal mo din, pero dahil lang sa gender nila or dahil lang sa paniniwala nila. Alright? Walang perfect. There's no perfect. Even God is not perfect. He is most certainly the perfect in our eyes because He is a creator of all. But the devil and demons exist because creation pa rin niya yung mga yan. O, tignan mo pagmamahal ng magulang sa isang anak. God and the devil. God and the devil is not they're not enemies. It's the story of a father, a parent, and a son. Because Lucifer was the first son na meron si God noon. The rebellion, di ko aalisin yun. Totoo yun, rebellion. Pero si God ay almighty at makapangyarihan sa buong mundo. Kayang-kaya niyang wakasan si Satanas or si Devil or Lucifer ng isang iglap lang. Isang iglap lang. Kahit ako kahit tayo, kaya kung maisipan ni God na wasakin tayo lahat, isang ganun lang, tanggal tayo lahat. No doubt. Ginawa na niya noon yan. The flood, Noah's Ark, diba? The plagues, Adam and Eve, ginawa niya dust, tapos naging unggoy ulit tayo kasi na-miss niya tayo. Nag-evolve tayo sa unggoy, sa creation niya. Diba? Make sense. Bible and science, they both true. Story of God, what I mean. Yun nga, kay God and the devil. It's the story of a father and a son. Bakit nga sinasabi mo makapangyarihan si God? Gamitin mo utak mo. Bakit hanggang nag-exist pa rin si Satan? Because God cannot bear to see His son turn into dust. Kaya ang ginawa na lang niya, pinarusahan na lang niya si Satan. Sige, imbis na wasakin kita, magtrabaho ka na lang. Bibigyan kita ng sarili mong tahanan, doon ka. Parusahan mo yung mga taong masasama, yan ang trabaho mo. Yun. We don't blame the devil for our mistakes. It's his job. It's the story of son and a father. Family still exists because they love each other. For eons, millennials. Right? That
is the love na kayang ibigay ni God sa mahal niya sa buhay. Eternal love. Adam and Eve, sumaway sila, ginawa silang dust ni God. And then, somehow, may gumawa ng paraan, na-miss niya tayo, nag-create siya ng panibagong image ng Earth, there comes a dinosaur, and then the mammals, yung mga unggoy, nag-evolve ulit tayo. Life finds a way. Sabi nga, Jurassic Park. But yun, humaba yung story natin because you deserve to know this. You deserve my time. And I really love for the both of you to be one. Kasi yung strong love ninyo, kaya ako ginagawa to, hindi dahil sa wala akong pake, kasi nga, ba't naman ako gagawa na ano sa dalawang yan? Oo, sabihin natin idol ko si Icy Sex Bomb kasi sobrang ganda niya. But, to care about them, diba? What do I care about them? I have my own family to worry, my thousands of clients to worry about. But I do. Because God's love extended to me to be the messenger for the both of you. Love one another. Diba nga sabi, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Diba? Your wife and the son of your wife is not your enemy. It's a family member that you exiled or run away. Diba? Alam niyo, magbati na lang kayo, mag-ina. Magbati-bati na lang kayong tatlo. Alam niyo, forgiving someone or forgiving someone doesn't mean that we are wrong. Diba? Diba sabi niyo, wala kayong pakialam sa isipin ng tao. Well, magkaroon kayo ng pakialam sa iisipin ng Panginoon sa inyo. Dahil diba, siya naman yung talagang love na love nyo. Then, isipin nyo, pag ba tinanggap po yung anak ni Icy na bakla, mamahalin ba ako ng Panginoon? Hindi pa parang parurusahan niya ako? Sinong sabi sa'yo nun? Sinong baliw na pare o preacher nagsabi sa'yo nun? Alam nyo, ang pagmamahal ng Diyos at pananalig nyo sa Kanya, hindi yan nakasalalay sa pare na tao lang na nagkakaroon ng kasalanan din. Nasa inyo yan. You and Him. It's not about the church. It's not about the bricks and woods. It's only you and Him. Connection between His love from beyond and above and you. Yun lang yun. Sa ngalan ng pagmamahal ko sa Panginoon, sige, I will be forgiving. And I don't wanna torture my wife every single day na waking up pretending to be happy, knowing na meron pa rin siyang tinik na nakabaon. Just invite him for a dinner, for crying out loud. Just go to his show. It's family matters. Diba? And I know, yun nga, you need to figure it on your own. Pero, sometimes, meron din kayo makikita na sometimes may makikita rin kayo ibang tao na handang maglaan ng oras, laway boses para sa inyo na maging maayos lang kayo. That's what I want. At nakikita ko naman maganda yung future, magiging maayos kayo. I just don't want to spoil anything yet. Because it might ruin the future, but this is for your own good. Just invite him over dinner, talk things out. Yun lang yun. And trust me when I say this, you will feel the love of God. He is proud of you conquering your own fears. It's not about his gender. Put aside na muna yung mga religion na yan.
na narinig mo lang din sa ibang tao. Sa tingin mo ba, nung nagkatuloyan kayo ni IC, may nagsabi ba sa inyong, may sumulsul ba sa inyo? Wala, di ba? You and IC become husband and wife, it happened organically. The moment na tinanggap mo si IC na may anak siya sa iba, nagpakasal kayo, right? Pero turns out na yung kasarian pala ng anak ni IC, labag pala yan sa relihiyon mo. That's crap. Naging success kayo ni IC kasi binebless kayo ni God. Ramdam nyo siya dun. Pero the moment you fail the test, you would not see it coming. Na oo, sa magandang tahanan pa rin kayo. Oo, nasa maayos pa rin kayo. May mga rackets pa rin kayo, maganda pa rin ang kita sa araw-araw. But the pain and the emotion, walang pera ang pwedeng makapagpaalis nun. It's not just, you're not buying the right things, no? It's just putting yourself, you're making yourself suffer. Please, di ba ang katawan natin, ayon ayon sa Diyos din, mahalin natin, dahil templo nga niya yan, then huwag natin lagyan ng sama ng loob, especially sa mga pamilya natin. Right? So yun lang masasabi ko kay Miss IC and Mr. Alvin. I would not miss it for the world to see na magkaisa-is kayo. Kasi yun yung pakay ko dito eh. Not to speak ill to both of you, but to maintain my status as a faith healer. Kasi sobrang ng pagmamahal ko sa Panginoon. Kung alam nyo lang, sobrang pagmamahal ko sa Panginoon. And that's why I do this. Kasi itong gusto niya eh. Ito yung trabaho na binigay niya sa akin. I'm not complaining. Ako naman, sasabihin ko sa inyo, I don't care what people say about me being a witchcraft. Si God na lang bahala sa akin. But I want today is for you to be supportive to each other. Yun lang. Love one another. Just invite the freaking kid. Invite nyo na yung si drag queen. And be proud of him. Be proud of her. Diba? Queen siya ngayon. Hindi lahat ng anak nagkakaroon ng moments sa establado, performing, making people happy. Yun yung ginagawa ng bata making people happy. Manang-mana siya sa nanay niya. Idol lang kasi nung batang yun si IC kasi nanay niya ay natural performer. Talented. O, diba? Huwag niyong masamain na siya. Bakla. Hey man, F you. Yan ay anak ng asawa ko at mamahalin ko yan despite ng kasarian niya. Kahit pamilya ko kayo na magalit kayo sa kahit anong relihiyon natin, magalit kayo karelihan ko kayo, huwag niyong pakialaman personal kong buhay. Ganun lang yun ang magiging response mo sa tao. F you man. Get lost. Hindi niyo ba nakikita ang aking panganay sa una ng aking asawa? Otan nyo, nasa establado, performer, he's making people happy. Nagiging inspirasyon siya sa mga tao na nagtatago lang sa kasarian nila. Not to spread a virus, not to spread something na, diba? Nasa kanya-kanyang pagpapalaki yan eh. At nakita ko na maayos si IC, maayos ang pagpapalaki niya sa mga anak niya. Lahat. And that kid, I see nothing wrong with that kid. He puts a very, very expensive looking yet affordable talent performance. Idol na idol niya ang kanyang nanay. Natural performer sila. Ganun talaga, nag-asawa ka ng performer, oh, di ba? Be proud, man. Hindi lahat ng anak ay may karapatang tumapak sa establado. Be grateful, blessing ni God yun. Kaya hindi tayo nakatira sa bundok o nakatira sa ilalim ng ano. Huwag nyo nang yung mas lalo yung lawakan. Kung lumalawak na yung mga gadgets natin, mas lawakan yung ang Panginoon. Pagmamahal niya, hindi niya susunugin sa impyerno yung batang yan dahil siya bakla lang. Naging bakla lang sa impyerno, hindi ganun yun, guys. Mag-asawa kayo, just fix this, man. Para sa inyo to, and I'm not speaking ill. I just want you to be together. I see in Mr. Alvin, because you are meant for each other. Ito yung test nyo. Bye-bye.